it makes sense sa ating pag-aaral this morning. Ano yung punto ng ating pag-aaral nung nakaraang linggo sa problema ng mga mananampalataya kung hindi naman natin pag-uusapan ang solusyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Mahalaga ito mga kapatid dahil kagaya nga po na nabanggit ko last time, kung ang mga nagaganap sa panahon ng mga naunang mananampalataya ay hindi po ito malabong mangyayari sa bawat lokal na iglesia sa panahon natin ngayon. Sa Biblia, makikita po natin yung consistency ng fallenness ng mga tao. The sins of the past continue to be the sins in the present. Therefore, brethren, kailangan natin ng infallible, kailangan natin ng inerrant Word of God na sasagot sa mga problema na kakaharapin natin, sa sasagot sa mga fallenness na ito na ating pinag-usapan noong nakaraang linggo. So samahan niyo po ako as we study the part number 2 of our sermon entitled The Problem of Sin and the Solution of Grace. The problem of sin and the solution of grace. So we will study these particular verses from verses 6 to 10. But let me read to you from verse 1 up to verse number 10. Let me read to you in English Standard Version. Sabi rito, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? You desire that do not have, so you murder. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask wrongly, to spend it on your passions. You adulterous people, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Therefore, whosoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you oppose? It is to no purpose that the scriptures say, he yearns jealousy over the spirit that he has made to dwell in us. Verse number 6. But he gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Panginoon, maraming salamat sa kapahayagan, sa pagbasa ng inyong salita. Panginoon, purihin kayo sapagkat kayo'y tapat sa aming mga buhay. Kayo ay dakila sa aming buhay at sa oras na ito, nais po namin kayo dakilain. Nais po namin kayong purihin, sambahin sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita. Lord, gabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng biyaya at awa na maunawaan namin ang mga salitang ito at magamit po namin sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay lumago spiritually. Gabayan niyo po ang bawat isa, nawa ay mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. This is the second point of our sermon. This morning, we are going to have the second part, which is the solution from grace and submission to God. The solution from grace and submission to God. Maaring napakinggan nyo yung istoryang ito, but in 19th century sa London, mayroon dalawang kilalang preachers sa katauhan ni Charles Spurgeon and Joseph Parker. And sa panahong ito, si Charles Spurgeon ay nagtayo ng isang bahay ampunan upang magbigay po ng pansamantalang tahanan doon sa mga bata na walang magulang o yung mga bata na inabandona ng kanilang mga magulang. So isang araw, nagpahayag po ni si Parker ng pagkadismaya
sa hindi katanggap-tanggap na kondisyon ng mga bata dito sa loob ng bahayang punan ni Church Spurgeon. At maaring hindi maayos yung kanilang kondisyon o hindi kaaya-aya yung mga pasilidad o anything na nakita ang problema nitong si Parker. At agad naman itong napakinggan o nalaman ni Church Spurgeon at sa bugso po ng kanyang damdamin, inatake niya si Parker sa pamamagitan mismo ng kanyang pangangaral sa kaniyang pulpit. At alam niyo po ba, ito po ay nabalitaan ng mga nakararami at maging sa mga newsletter o mga pahayagan ay mababasa po yung ginawa o yung mensahe ni Church Spurgeon laban kay Parker. So, dahil po malalim ang interest ng mga tao sa kung ano yung rebuttal na gagawin nitong si Parker o depensa niya dito kay Church Spurgeon, ay agad silang pumunta sa kongregasyon ni Parker upang pakinggan yung laman ng kanyang mensahe. Ina-anticipate nila na magre-rebuttal itong si Parker kay Church Spurgeon. Ngunit sa hindi inaasahan tugon, tila ba hindi po naapektuhan si Parker at sa halip, ang ginawa niya ay lumikom siya ng offering sa kanyang kongregasyon upang sumuporta, upang magbigay doon sa bahayang punan, upang tugunin yung mga pangangailangan ng mga batang ito. And you know, umapaw yung pagbibigayan sa iglesia dahil po sa tugong ito na ipinakita ni Parker. So later that week, may kumatok sa pintuan ni Parker habang siya ay nag-aaral. At ang taong ito ay si Church Spurgeon. Kinausap niya si Parker at nagsabi, ito yung sabi niya, "You know, Parker, you have practiced grace on me. You have given me not what I deserve, you have given me what I needed." Brethren, sa lahat-lahat ng problema na makikita natin sa mga Kristiyanong ito, na pinag-aralan natin in the book of James, ay even within problems, even within ourselves, like selfish motives, worldly affections, friendship with the world, and most especially, pride, what do you think they deserve? What do you think we deserve from the holy and just God? Well, the simple answer is that we deserve worst. We deserve worst of the worst. We do not deserve any good from the sins, from these problems that we cause. Ganun pa man, makikita sa sulat ni James that God has given them not what they deserve. But He gives grace. He gives more and more grace. That is the solution of the problem that they have created. The solution is none other than the grace of God. Look at in verse number 6. It says here, but He gives more grace. Try to imagine. Sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng problema na ginawa ng mga Kristiyano ito, napakadaling ipahayag ni James sa kanila. Yung mga hindi kanais-nais na bagay na maaari nilang kaharapin dahil sa kanilang mga gawa. Pero look at this. Look at the passage. Hindi ito binigay ng Diyos. Sa pamamagitan ni James, ang tugon ng Diyos, ang solusyon. Solusyon yung tugon niya, ang solusyon na mula sa kanyang dakilang biyaya. So let me remind to you the message of our sermon. Ito ay nabanggit ko na rin noong nakaraang linggo sa part 1 ng ating pag-aaral. Through humble submission to God, believers can experience God's abundant grace. Through humble submission to God, believers can experience God's abundant grace. You know, brethren, we hear from different testimonies from many Christians about their experiences in life wherein naranasan nila yung biyaya ng Diyos. Nakapapakinggan natin yan sa mga camps, sa mga testimony natin dito sa ating iglesia. I believe na wala po ni isa sa atin kung ikaw ay mga mananampalataya sa mga oras na ito na nagsasabi, Brother John Paul,
hindi ko pa naranasan ang biyaya ng Diyos. There is none of us can say that in this moment. Every one of us has experienced the grace of God in our lives, most especially when it comes to our salvation. Our salvation is by God's grace. Hindi po natin ito pinaghirapan. Ito po ay binigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabiyaya rin naman, bigay at regalo din naman ng ating Diyos. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, tandaan natin, ang pundasyon ng ating buhay ay ang biyaya ng Diyos. Now, we need to realize na ang biyaya ng Diyos ay hindi natatapos doon sa tinatawag nating kaligtasan. I like what R.C. Sproul knows about grace of God. Sabi niya, grace is not just a one-time event, but ongoing reality in which the life of a believer, it is a continuous supply of God's strength and guidance that enables us to walk in the obedience and bear fruits. Ang ganda ng sinabi niya rito. Ang biyaya ng Diyos, it is a ongoing reality sa buhay ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, dito pinadadaloy ng Diyos yung kanyang kalakasan. Dito niya ipinapakita yung kanyang gabay sa ating pagsunod sa Kanya. Ganito kahalaga, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ito po yung sandigan ng ating buhay Kristiyano. Dito po tayo umaasa bilang mga mananampalataya. So this morning, let's take a look how James uses the grace of God bilang solusyon sa mga problema na ating pinag-aralan sa ating passage. So tingnan natin yung verse number 6. Sabi rito, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. It is very important that this verse should be understood in the context of the overall message of the book of James. Alam niyo, kung babasahin natin yung buong aklat ng James, isa sa mga katotohanan na makikita natin dito ay ang katotohanan na ang Diyos ay namumuhi sa kayabangan ng tao. At ang ito yung mga taong self-reliant, yung mga taong mapagmalaki sa kanilang buhay. If you are this kind of person, automatically, sabi sa Bible, nilalagay mo yung sarili mo sa opposition sa Diyos. God opposes the proud. However, mayroong contrast dito si James. Look at your Bibles. He says, but gives grace to the humble. So, sa verse na ito, makikita natin yung dalawang karakter na binanggit ni James. Yung isa proud, yung isa humble. But these characters are in contrast with each other. Ang pagiging mayabang ay tinuturing bilang isang masamang pag-uugali na tumatanggi sa otoridad ng Diyos at umaasa lang sa kanyang sariling kakayahan, sa sariling tagumpay. Ngayon, sa kabilang banda naman, ang kababaang loob or humility or humbleness ay pagpapakilala na yung ating pangangailangan sa biyaya ng Diyos. Ito yung pag-amin sa sariling kasalanan. Ito yung pagkilala sa sarili mong limitasyon na ikaw ay hindi perfecto, na marami kang pagkukulang, at ikaw ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. The Bible says, He gives grace to the humble. I have mentioned R.C. Sproul's comment about the grace of God. He says, this is the continuous supply of God's strength and guidance. And I agree with this. Grace is God's strength. Alam niyo ba yung biyaya ng Diyos? Kalakasan yan ng Diyos na tinatransfer sa tao. Enablement yan ng ating Panginoon. Ito yung guidance ng Diyos para sa kanyang iglesia. And He gives them. He gives strength. He gives guidance to the humble. So if we were going to analyze it, kung binibigyan ng Diyos ng grace, meaning yung strength and
guidance, yung mga mapagpakumbaba, we can conclude that those who tend to be weak, who tend to fall, are often those who are filled with pride. Yun yung mga tao na mayayabang. Sila yung prone na bumaba, manghina, at malaglag sa pagiging Kristiyano. Yung mga taong nag-aakala na hindi nila kailangan ang kalakasan ng Diyos. Yung mga taong dependent na sa kanilang sariling kakayahan, yung kanilang sariling kagalingan, yung kanilang kayamanan at kalakasan. And take note, mga kapatid, James was talking to the believers. Ibig sabihin, kahit pa Kristiyano ay may kapasidad na magkaroon ng ganitong klaseng karakter. Do you believe that? Let me give you an example. Prayer. Okay? Prayer. Prayer, mga kapatid, is the fundamental practice sa ating pagiging Kristiyano. It is a way. Daan ito, it is a way for believers to communicate with God, to express our thoughts, para ipakita yung emosyon natin sa Diyos, yung concern natin, at especially yung mga needs natin sa buhay. And most of the time, we are motivated to pray to express our needs. And that's okay. Ibig sabihin, ina-acknowledge natin sa ating sarili yung ating kahinaan, yung ating mga pangangailangan. But what really happens if we do not pray? What really happens if you do not pray? Kung sa mga delikadong situation sa buhay mo, yung mga mahihirap, yung mga nakakatakot, nakakalungkot, yung mga masakit na pagkakataon sa buhay mo, hindi tayo nananalangin, or even sa mga normal lang, yung mga normal na takbo lang ng buhay mo, hindi ka pa rin nananalangin. Wala nang panahon sa prayer, wala nang habit of prayer ang isang Kristiyano. What it really is happening if we do that? What happens if we do not pray? Well, what happens is that we become proud. Nagiging mayabang tayo bilang mga Kristiyano. Yung mayabang tayo, yung hindi na tayo nanalangin, ibig sabihin, malaki na yung ating tiwala sa ating sarili, sa ating sariling kakayahan. Hindi na natin kailangan ang lakas ng Diyos. Hindi na natin kailangan ang gabay ng Diyos sa ating buhay. We don't see our need to communicate with God, with Him. Parang okay lang kahit hindi na natin kausapin ang ating Panginoon. You know what? Di ka naman tatawag sa 911 emergency kung wala kang pangangailangan eh. You will never communicate with those personals kung hindi mo sila kailangan. Same as prayer. Aminin man po natin o hindi, mga kapatid, maaaring sa pagkakataon na, maraming pagkakataon na kinakalimutan o kinakaligtaan natin ang pag-pray. We do not see our need to communicate with Him. And you know what? That is pride. That is pride. Remember last time? Di ba? Isa yun sa mga problema ng mga mananampalataya. Prayerlessness. Because of their pride. Because of their sin. God is against this character. Pride. Proud. And if God is against to some point of our lives, naaapektuhan po yung ating relasyon sa Kanya. Naaapektuhan yung pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. And if ours is proud, is telling the truth when He says, grace is the continuous supply of God's strength and guidance, ang dahilan kung bakit nanghihina ang spiritual na buhay ng isang Kristiyano ay dahil sa kulang yung supply ng kalakasan ng Diyos, and that is because of our pride, of our prayerlessness. Kung ramdam mo sa mga oras na ito, kapatid, na nanghihina ang iyong spiritual na buhay, baka hindi ka na nagpipray, o wala ka ng prayer habit, wala ka ng kulang na ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Baka masyado ka nang umaasa sa kung ano ang meron ka, sa kung ano yung kakayahan mo. Remember, true humility is not about thinking less of ourselves. Ano yung humility? But rather, recognizing our need for God.
To recognize our need for God's grace and relying sa kalakasan na ibinibigay niya sa atin. So, the more we see the strength of God in our lives, the more we become humble in God's eyes. The more we see the strength of God in our lives, the more we become humble in God's eyes. Do you want to be humble? Do you want grace? The more you see the strength of God in your life, the more you become humble in the eyes of God. Let us continue this study in verses 7 to 10. In verses 7 to 10, makikita natin yung another solution sa problemang kinakaharap ng mga Kristiyano ito. James talks about submission. Okay? James talks about submission. Sabi niya, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. So before that, let us clearly define this word. Generally speaking, pag sinabi natin submission, it is an act of willingly yielding or an act of willingly surrendering to a person, authority, or higher power. Noong unang panahon, ng isang sundalong natalo ng isang kapwa niya, ang kalaban niya, para hindi siya mamatay, ang gagawin niya, mag-yield siya o magsusurrender siya. So, pag ginawa mo yun, ibig sabihin, magsasubmit ka doon sa kalaban mo na ayaw mong pumatay sa'yo. You are going to surrender doon. Nakatibende yung buhay mo sa kamay ng kaaway mo. Nabigyan ka niya ng mercy or grace. In the context of our faith, kapag sinabi natin that we submit to God, ibig sabihin, we surrender to His will. We surrender to His authority. Kapag ginawa mo yun, ina-acknowledge natin ng Diyos na siya yung ultimate authority. At nararapat lang na yung ating mga desisyon, mga plano sa buhay ay nakaayon doon sa kanyang kalooban. Yung pag-iisip natin, yung pagkilos natin, yung kagustuhan natin, we desire it na maging ayon doon sa kalooban ng authority. Na authority na meron ang ating Diyos. That is what it means to submit to God. We surrender to His will and authority. But there is one thing that I saw in this passage, and that is the relationship between repentance and submission. Alam niyo ba may relationship yung repentance and submission na binanggit dito ni James? Tingnan natin ito. Sabi sa verse number 8, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Look at this. After bigyang diin ni James yung kahalagahan ng submission, yung pagpapasakop sa Diyos, now he talks about repentance. Cleanse your hands. Purify your hearts. It is another way of saying, repent. Repent. Magsisi kayo. And binigyan na tayo ng maliwanag na instruction dito sa verse number 9. He says, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. And what do you mean by this? What do we mean by this? It talks about sorrow from sin. Sorrow. The sin or that sin is not something to celebrate. Yung kasalanan, hindi dapat ito sineselebrate. Na hindi dapat magalak ang isang tao sa kasalanan. Bagkus sinasabi sa Bible, to mourn, to weep, when we commit sin in our lives. I believe ito ay isa sa mga regalo ng Diyos sa mga believers, sa mga mananampalataya, ang dalamhati, yung sorrow sa panahon
ng pagkakasala. Yung labis na kalungkutan sa panahon ng pagkakasala sa harap ng banal na Diyos. Naniniwala ako na regalo ito ng Diyos. Ang isang tunay na mananampalataya ay nagdadalamhati sa kasalanan. Sila ay nalulungkot sa sandaling sila ay nagkakasala. Nakakaramdam sila ng matinding kawalan, ng panghihinayang dahil sa banal na espiritu na nasa kanila, nakaloob ng Diyos. So let me ask you the question this morning. How o ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nagdadalamhati sa panahon ng iyong pagkakasala? Ang labis na kalungkutan ba na ito ay nagre-resulta sa iyo sa pagsisisi sa iyong pagkakasala? Kapatid, kung meron kang inaalagaan kasalanan sa buhay mo ngayon, alam mong kasalanan yan, alam mong Kristiyano ka, pero ginagawa mo pa rin, at patuloy mong ginagawa, at inaalagaan mo, at nag-enjoy ka, darating panahon, yan din yung magpapabagsak sa iyo. It is 100% proven throughout the Bible. At makikita din naman natin yan sa buhay ng mga mananampalataya. Ang kasalanan na hindi pinagsisihan ay nagdudulot ng kapighatian. Let us always remember that. Kaya sa umagang ito, hinihikayat po tayo ng salita ng Diyos to mourn, to weep, to sorrow, to repent from our sins. Bumalik po tayo sa Diyos at magsisi sa ating mga pagkakasala. By mourning and weeping over our sins, pinapakita natin yung humble recognition na pangangailangan natin sa kapatawaran ng Diyos at biyaya ng Diyos. It says in verse number 10, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. Ibig sabihin, God will lift us up. God will lift us, uplift us. It is not necessarily in a worldly sense, okay? But in a spiritual and meaningful ways. Paano tayo nililift ng Diyos? Pamagitan ng pagtanggap ng Kanyang biyaya. Yung pagtanggap ng gabay niya at Kanyang pagpapala. So mga kapatid, sa panahon ng pagkakalugmok, tayo ay magpakumbaba. Tayo ay ibabangon ng Diyos gamit ang Kanyang dakilang biyaya. This is the solution. Grace and submission to God. All the problems and sin that we cause, katulad ng pagiging makasarili natin, worldly affections, yung pakikipagkaibigan natin sa mundong ito, and most especially kung nag-struggle ka sa buhay mo ngayon bilang isang Kristiyano, sa pride. Kagaya ng mga mananampalatang ito na kausap ni James, God has given the solution, and that is grace and submission to Him. Ito yung kailangan mo ngayon, kapatid. Ito yung kailangan ng ating iglesia. We need more grace. We need more grace. We need to submit more to God. If we are submitting more, if we are submitting to God ngayon, that's good. But we need to submit more sa ating Panginoon. If we experience grace sa buhay natin individually at sa iglesia natin, that is good. But we need more grace sa ating Diyos upang tayo'y lumago sa iglesyang ito. And one of the things that I really like and I really appreciate sa parte ng ating serye na ito from verses 1 to 10 is yung problem and solution. You see, paulit-ulit nating makikita sa Bible yung problema. At paulit-ulit din nating makikita yung solusyon. Paulit-ulit nating nakikita na yung problema ay parating cause ng tao. At yung solusyon, paulit-ulit din nating nakikita na parating galing sa Diyos. Hindi ba? Nagpapatunay lang ito na kapag may tao, saan ka mang lugar, sigurado may problema doon. Kapag may tao, may problema dahil tao mismo yung problema. Kaya kung ikaw ay tao, sigurado may problema ka.
You may deny your problem. Sabi mo, wala akong problema. But it doesn't mean that you do not have a problem. Marahil hindi mo lang ito nakikita because you are the problem. So it seems problems are inevitable sa mundong ito. Hindi na ito maiiwasan. So personally, you can expect problems to come. And as the church, Grace Bible Baptist Church, we can also expect problems to come in our congregation kagaya ng mga mananampalataya na sinusulatan ni James. However, may isang bagay na hindi dapat nating kalimutan. Na dumaan man yung mga matitinding problema sa iyo personally o yung dumaan man yung mga problems sa ating church, huwag nating kalimutan na binigyan na ng solusyon ng Diyos ang pinakamalaki, ang pinakanakakatakot, ang pinakamabigat na problema mo. At problema ng sino man sa mundong ito. At yun ay ang ating kasalanan. At ang solusyon ng Diyos dito ay si Kristo. Binayaran ni Kristo ang napakatindi at napakalakas na problema ng kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang malinis at banal na buhay sa mundong ito ay katanggap-tanggap sa Diyos upang siya ay magsilbing kordero ng sakripisyo sa kasalanan ng mga tao. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, napakalaki ng problema natin. Napakalaki ng problema mo. Kasalanan. Kaya napakalaki din naman yung kapalit nito. Yun ay ang buhay at kamatayan ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Tagumpay yung solusyon niya. Ang kanyang anak ay nabuhay muli at patuloy na nabubuhay magpakailanman. Dahil dito, inaanyayahan ng mga makasalanan. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Diyos at di mo pa alam ang kamatayan ni Kristo, inaanyayahan ka ng salita ng Diyos na pagsisihan yung mga kasalanan mo at iatang sa Panginoong Jesucristo ang ating pag-asa ng kaligtasan. Brethren, I want to leave you with this simple statement. Conflicts and selfish desires can hinder our relationship with God. At pinatunayan yan ng ating sulat na ating pinag-aaralan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsisisi, pamamagitan ng kababaang loob at pagpapasakop sa Diyos, we can draw near to God and receive His abundant grace. Panginoon, maraming salamat. You are gracious. You are merciful sa aming buhay. Thank you, Lord, for giving us James chapter 4, verses 1 to 10. Dito namin nakita ang mga problemang gawa ng mga makasalanang taong kagaya namin. At salamat, Panginoon, dahil nakita rin namin yung napakabuti, napakalinis, napakasaganang solusyon na binigay nyo sa amin. That is your grace and submission to you. Thank you, Lord, sa mga paalalang ito at patawad din po sa mga pagkakataon na lumalabag kami sa inyong kalooban. Nawa lagi naming maintindihan, maunawaan kahit na maraming problemang dumaan sa buhay namin, individually or bilang isang iglesia. Tandaan namin na ang pinakamalaking problema na aming pong dapat kakaharapin ay binigyan na ng solusyon ng kamatayan ng inyong anak. In this, alam po namin na sa anumang problema ang aming dadanasin, kasama namin kayo. At kayo may plano sa aming buhay. Thank you for reminding us through this sermons. At nawa, Panginoon, ay magamit namin ito upang lumago ang aming mga spiritual na buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.